Si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayoy tutungo ako sa mga hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya'y, "Sapagkat ako'y paroroon sa Ama." Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 18 ng Acts of the Apostles, mababasa natin kung ano ang kabuhayan, hanap buhay ni San Pablo. No? Alam nyo ba na
may ibang trade, no? Hindi lang full-time gospel preacher si Saint Paul. Meron pa siyang kabuhayan, no? Yung pinagkakakitaan niya. At ano iyon? Siya ay manggagawa ng tolda. No? Manggagawa ng tolda. Manggagawa ng kubol. Tent maker. Tent maker. At nabasa natin doon na sa Corinto, nakatagpo ni San Pablo sina Priscilla at Aquila, mag-asawa na Priscilla at Aquila. At itong mag-asawang ito ay mga pinalayas mula sa Roma ng emperador doon. At ang trabaho rin nila ay manggagawa ng tolda. Kumbaga, itong si Priscilla at si Aquila ay katumbas ng tinatawag natin ngayong refugee. Refugee. Mga bakwit. Pinalayas ng dahil sa politika. Dahil sa sigalot sa politika. At kinailangang magibang bansa. Humanap ng matutuluyan, humanap ng tatanggap sa kanila na bayan. At kaya naman, napaka makahulugan na coincidence, na pagkakataon, na ang kanilang kabuhayan din ay manggagawa ng tolda. Dahil ang mga bakwit, ang mga refugee, saan ba tumitira? Sa tolda, sa mga kubol. At mga kapatid, napakahalaga po nito. Bakit pa to ni-record? Bakit pa binanggit ng Bible sa atin na may mga manggagawa ng tolda tulad ni Priscilla, Aquila at San Pablo? Ito ay mariin na paalala sa ating lahat, tayo mga Kristiyano, na tayo ay katulad din nila, parang mga bakwit. Parang mga taga-tolda lamang. Madali kasing isipin na kapag nakasettle na tayo, nakalagi na tayo sa isang lugar, madaling matukso na forever na tayo dito. Madaling mahulog sa pananaw na lahat ng mga bagay na tinitirhan natin, lahat ng mga bagay na ari-arian natin, ay forever na sa atin. Itong bahay kong ito, tinayo ko tong matatag, forever na yan. Itong mga gamit na binili ko ito, forever na sila. Itong pera ko, forever nang may pera ako. Pero, ang mga taong bakwit, ang mga taong nakatira sa tolda, alam nila sa puso nila na anumang bayan na tinitigilan nila ay panandalian lamang at lilipat din sila. Anumang ari-arian na meron sila ay hindi pa lubos na sa kanila. Anumang salapi na taglay nila ay isang araw maaring mawala. Anumang katayuan nila sa buhay, maaring magbago. Kaya ang puso nila ay hindi umaasa sa mga bagay na ito. Hindi umaasa, hindi sumasalalay sa mga bagay na nawawala at nagbabago. Alam nila na itong lahat ay maaring mawala. At mga kapatid, ganon din ang buhay Kristiyano. Ultimately, everything we have and hold, everything we inhabit,
will pass and change. Maaring mawala, maaring mabago. Yung bahay natin, di yan forever. Mababago yan, mabubulok, luluma. Pwede ring masira. Yung salapi natin, maaring mawaglit at mawala. Kahit anong ipon at tago natin dyan, araw-araw nagbabago ang halaga niyan. Yung ating posisyon sa lipunan, pwedeng makuha, pwede ring mawala. Yung ating itsura, hindi forever yan. Kahit anong kudkod mo dyan at turok, no? Hindi yan forever. At yung ating mga damdamin, huwag nating tambayan. Ang sarap minsan kasi tambayan ng mga damdamin natin. Masaya ako ngayon, forever na ako masaya. Malungkot ako ngayon, forever na ako malungkot. Galit ako ngayon, forever na akong galit. Hindi. Dadating, pero dadaan lang. At lilipas din. Hindi forever ang mga damdamin. Walang forever sa lupa. At yun ang kahulugan ng diwa ng tolda ni San Pablo. Everything changes. Everything passes in this world. Sa mundong ito, mga bakwit lang tayo. Dumadaan at lumilipas din. Father, ibig sabihin niya, walang forever? Hindi. May forever. Pero wala sa lupa. Wala sa lupa. Nasa Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ang nag-iisang forever. At yun ang nagbibigay kay San Pablo, kay Priscilla, kay Aquila, ng tibay at lakas ng loob na patuloy na maglakbay, patuloy na maglingkod, patuloy na magmisyon. Kasi alam nila na kahit palipat-lipat ang buhay nila, kahit pabago-bago ang karanasan nila, may isang bagay na hindi nagbabago at hindi lumilipas. Ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang tangi nilang pinanghahawakan. Yun ang nagbibigay sa kanila ng kapanatagan sa gitna ng pabago-bagong mundo. Yun ang nagbibigay sa kanila ng sigasig at sigla. Yun ang nagbibigay sa kanila ng direksyon at misyon. Kung kumapit tayo sa mga bagay ng mundo, isang araw pagtataksilan tayo ng mga ito. Pero kung kumapit tayo sa pag-ibig ng Diyos, ito'y mananatili at hindi magbabago. Yun ang diwa ng tolda. Lahat tayo nakaasa sa pagmamahal ng Diyos. Ikaw, ano ang pinanghahawakan mo ngayong araw na ito? Bakwit lang tayo. San tayo kakapit? San tayo lalapit? Sana sa Diyos lagi at sa Diyos lamang. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat kahit na ang mundo ay lumilipas at nagbabago, ang aming katayuan sa buhay, ang aming kalusugan, ang aming mga kakayahan, lahat lumilipas lamang. Pero ikaw, nananatili ka, nananatili sa iyong katapatan sa pagmamahal para sa amin. Tulungan mo po kami at gabayan. Amen.